Isayas, Kabanatang 5. Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal, ng awit ng aking minamahal, tungkol sa kaniyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa isang mainam na burol, at kaniyang binangbangan ang palibot at inalis ang mga bato, at tinamnan ng piling puno ng ubas, at nagtayo ng isang muog sa gitna niyon, at tinabasan din naman ng isang pisaan ng ubas, at kaniyang hinintay na magbunga ng ubas, at nagbunga ng ubas gubat. At ngayon, o mga nananahan sa Jerusalem at mga tao sa Huda, hatulan ninyo, isinasamo ko sa inyo, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Ano't ng aking hinihintay na magbubunga ng mga ubas, nagbunga ng ubas gubat? At ngayoy aking sasaysayin sa inyo ang gagawin ko sa aking ubasan. Aking aalisin ang bakod na siit niyaon, at sasalantain, aking ibabagsak ang bakod niyaon at mayayapakan. At aking pababayaang sira, hindi kakapunin o bubukirin man, kundi magsisitubo ay mga dawag at mga tinik. Akin ding iuutos sa mga alapaap na huwag nilang ulanan. Sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sangbahayan ng Israel, at ang mga tao sa Huda ay ang kaniyang maligayang pananim, at sila'y naghihintay ng kahatulan. Ngunit narito, kapighatian ng katuwiran, ngunit narito, daing. Sa aba nila na nangag-uugpong ng bahay sa bahay, na nangaglalagay ng bukid sa bukid hanggang sa mawalan ng pagitan, at kayo'y magsisitahang mag-isa sa gitna ng lupain. Sa aking mga pakinig ay sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa katotohanan ay maraming bahay ang magigiba, malalaki at magaganda na walang mananahan. Sapagkat 10 akre ng ubasan ay mangagbubunga ng isang bath, at 1 homer na binhi ay magbubunga ng 1 epa. Sa aba nila na nagsisibagong maaga sa umaga, upang sila'y makasunod sa nakakalasing na inumin, na nagtatagal hanggang sa kalaliman ng gabi, hanggang sa mag-alab ang alak sa kanila. At ang alpa at ang biola, ang pandereta at ang plota, at ang alak ay nanga sa kanilang mga kapistahan. Ngunit hindi nila pinakundanganan ang gawa ng Panginoon, o ginunita man nila ang gawa ng kanilang mga kamay. Kaya't ang aking bayan ay nasok sa pagkabihag, sa kasalatan, sa kaalaman, at ang kanilang mararangal na tao ay nangagugutom, at ang kanilang karamihan ay nangakahandusay sa uhaw. Kaya't pinalaki ng Siyol ang kaniyang nasa, at ibinuka ang kaniyang bibig ng walang sukat, at ang kanilang kalwalatian, at ang kanilang karamihan, at ang kanilang kahambugan, at ang nagagalak sa gitna nila ay buwaba roon. At ang taong hamak ay pinayukod, at ang makapangyarihang tao ay pinapagpapakumbaba, at ang mga mata ng mapagmataas ay pinapapakumbaba. Ngunit ang Panginoon ng mga hukbo
ay nabunyi sa kahatulan, at ang Diyos na banal ay inaring banal sa katuwiran. Kung magkagayoy, sasabsab ang mga kordero na gaya sa kanilang sabsaban, at ang mga sirang dako ng matataba ay kakanin ng mga palaboy. Saba nila na nagsisihila ng kasamaan sa pamagitan ng mga panali ng walang kabuluhan at ng kasalanan na tila panali ng kariton, na nagsasabi, magmaliksi siya, madaliin niya ang kaniyang gawa upang aming makita. At lumapit at dumating nawa ang payo ng banal ng Israel upang aming maalaman. Saba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama, at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait. Sa aba nila napantas sa kanilang sariling mga mata, at mabait sa kanilang sariling paningin. Sa aba nila na malakas uminom ng alak, at mga taong malakas sa pag-ahalo ng matapang na inumin, na nagsisiaring ganap sa masama dahil sa suhol, at inaalis ang katuwiran sa matuwid. Kaya't kung paanong ang liyab ng apoy ay pupugnaw ng pinagputulan ng trigo, at kung paanong ang tuyong damo ay nasusupok sa alab, gayon magiging gaya ng kabulukan ang kanilang ugat, at ang kanilang bulaklak ay iilang lang na gaya ng alabok, sapagkat kanilang itinakwil ang kautusan ng Panginoon ng mga hukbo, at hinamak ang salita ng banal ng Israel. Kaya't nag-alab ang galit ng Panginoon laban sa kanyang bayan, at iniunat niya ang kanyang kamay laban sa kanila, at sinaktan sila, at ang mga burol ay nanginig, at ang kanilang mga bangkay ay naging dumi sa gitna ng mga lansangan. Sa lahat ng ito ay hindi napawi ang kaniyang galit, kundi laging nakaunat ang kaniyang kamay. At siya'y magtataas ng watawat sa mga bansa mula sa malayo, at susutsutan sila mula sa wakas ng lupa. At narito, sila'y darating na lubhang nagmamadali. Walang mapapagod o matitisod man sa kanila, walang iidlip o matutulog man, ni hindi man kakalagin ang pamigkis ng kanilang mga balakang, o mapapatid man ang mga panali ng kanilang mga pangyapak, na ang kanilang mga pana ay hasa, at lahat nilang busog ay nangakaaakma. Ang mga kuko ng kanilang mga kabayo ay maibibilang na parang pingkiang bato, at ang kanilang mga gulong ay parang ipo-ipo. Ang kanilang angal ay magiging gaya ng sa leon. Sila'y magsisiangal na gaya ng mga batang leon. Oo, sila'y magsisiangal at magsisipangangal ng huli, at tatangayin at walang magliligtas. At ang mga yaoy magsisiangal laban sa kanila sa araw na yaon na gaya ng hugong ng dagat. At kung tingnan ang lupain, narito kadiliman at kahirapan, at ang liwanag ay magdidilim sa mga ulap ni yaon.